magpagnilay-nilay tayo sa mga aral ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo at tingnan ang ating sariling buhay. Kinikilala ba natin ang Diyos bilang pinagmulan at otoridad ng ating buhay? Ipinagkakaloob ba natin sa Diyos ang ating pag-ibig, pagsamba, at pagsunod sa Kanya sa ibabaw ng lahat ng mga bagay? O baka nagiging Diyos na ninyo kung anuman ang kayamanan meron kayo? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Parisiyo at pinag-usapan kung paano nila masisino si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad. Kasama ng ilang tauhan ni Herodes, sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Caesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, "Kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Caesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Caesar ang sa Caesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. The book of St. Augustine, City of God. Sinabi doon na, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it finds its rest in you." Sa Ebanghelyo ni Mateo, natatagpuan natin ang isang malalim na aral mula kay Jesus ukol sa kahalagahan ng pagsunod sa Diyos at sa pagbibigay-pugay sa parehong Diyos at sa Caesar. Ang bahaging ito ay nagdadalangin sa atin upang suriin ang halaga ng ating ugnayan sa Diyos at sa ating mga responsibilidad sa mundo. Ang mga salita ni Jesus ay nagpaalala sa atin na ang Diyos ang pinakabuod at otoridad ng ating buhay. Ang lahat ng ating pag-aari, maging pisikal man o di nadarama, ay sa huli ay kaloob ng Diyos. Tinatawag tayong kilalanin at purihin ang sovereignty of God sa pamamagitan ng ating pagmamahal, pagsamba at debosyon. Dapat lamang na ating pagmamahal sa Diyos should surpass any worldly attachment, as He deserves our utmost reverence and loyalty. Sa parehong paraan, kinikilala ni Jesus our existence on earth
earthly authority represented by Caesar. Ipinakita niya ang kahalagahan ng pagganap natin ng ating mga obligasyon at responsibilidad bilang mga mamamayan ng lipunan. Tinatawag tayong maging aktibong kasapi ng mundo na kinikilala ang pangangailangan ng maayos na pakikisama at paglilingkod para sa ikabubuti ng ating lipunan. Kasama na rito ang pagbabayad natin sa buwis. Sa ating konteksto, binabayaran natin ang buwis para sa ikabubuti ng ating lipunan. Pareho din sa ating simbahan, nagbibigay tayo ng tithes, pledges, at nag-o-offer tayo sa simbahan para sa pagpapaunlad ng ating gusali, sa gusali ng simbahan at pagsuporta ng mga misyon ng simbahan. Hindi tayo magpakunwari o balat kayo. May tanong, si Jesus ba nung nandito pa siya sa lupa, nagbabayad ba din siya ng buwis? Yes. Nagbabayad si Kristo ng buwis. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 17 verses 24 to 27. Tinuro niya kay Pedro na pumaraon ka sa dagat at ang unang isdang mahuhuli mo, tingnan mo sa kanyang baba. Mayroong salapi na nandoon na ibayad at ito'y ibayad sa buwis ng templo ng simbahan sa templo. Sa pag-unawa sa araling ito, ang larawan ng barya. Ano ang nakaukit sa barya, sa denaryo? Nakaukit doon ang pangalan ni Caesar at mukha ni Caesar. Kung ito'y titingnan natin at palalimin natin yung pag-uunawa, sa barya ay nagpaalala sa atin bilang mga tao, tayo ay nilalang ayon sa larawan at kalikasan ng Panginoon, ng Diyos. Ito'y mababasa natin sa Genesis chapter 1, verse 26. Kailangan nating panatilihin ang isang mahinahong balanse dahil tayo'y pag-aari ng Diyos. Ang ating pagmamahal at pagsamba sa Diyos ay hindi dapat madaig o makompromiso ng anumang pananampalataya sa mundo. Remember, tinatawag tayo to respond this universal calling to live our life, a holy life in this world. Kaya nararapat lang na ang ating pagmamahal, pagsamba sa Diyos ay hindi dapat madaig at makompromiso. Sa ating paglalakbay sa buhay, tinatawag tayong isaayos ang ating spiritual na mga halaga at ating responsibilidad bilang mga mamamayang Pilipino. Ito ay nangangahulugan ng pagtugon sa katarungan, sa pagkaawa at sa integridad sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Halimbawa, ngayong halalan, lumabas tayo at gampanan ang ating mga karapatan na bumoto. Pero pinaalalahanan tayo na huwag tanggapin kung ano man ang pirang ibigay kapalit ng pagbibinta ng inyong boto, ng ating boto. Dahil pag ito'y napatunayan, tayo ay mabibilanggo for 6 years at ang kandidato na siyang bumibili ng boto, kung napapatunayan, ay siya ay maban to hold any public offices and ban to vote. Ito'y naaayon sa Section 261 ng Omnibus Election Code. Ipagtanggol
ang katotohanan na may integridad. Bumoto tayo na ayon sa ating kalooban at bumoto tayo na marangal with integrity. Ano ang 1,000 na tinatanggap mo kapalit ng 3 or 6 na panunungkulan ng administrasyon o kung sino man yung nagbabayad, bumibili ng boto na siyang namamahala, pero we suffer sa hindi makatarungang pamamahala at korupsyon. Ang pagbibigay sa Diyos ng mga bagay na nanauukol sa Diyos ay nangangahulugan ng pag-aalay ng ating buong pagkatao sa kalooban ng Panginoon. Ito ay isang imbitasyon upang hinggin ang karunungan ng Diyos at tanggapin ang kanyang plano para sa ating buhay. When we give ourselves fully to God, we align ourselves with His purpose and experience the true fulfillment. Sa parehas na panahon, ang pagbibigay kay Caesar ng mga bagay na nauukol sa Caesar ay nagtatawag sa atin na maging responsableng mga mamamayan. Kilalanin ang mga batas at otoridad. Huwag gamitin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pangloloko at pagsasamantala sa mga taong mahihina. Ito ang ginagawa ng mga Pariseo at mga Herodians. Sinamantala natin ang kahinaan ng iba. May mga anak na nangluloko sa magulang, humihingi ng pera at ginagamit naman sa kalukuhan. Hindi naman pinapahalagahan ang hirap ng mga magulang para lang magkapera at ibigay sa anak na siyang naniniwala siya na nag-aaral ng mabuti. Pero ang pera ay ginagamit lang sa kalukuhan, sa kanyang bisyo at kung ano man ang mga hinihingi niyang mga gamit na gustong makamtan. May mga magulang din na ginagamit ang kanilang bilang magulang at binubugaw ang kanilang mga mismong anak para lang magkapera. Sometimes ginagamit din ang kahirapan. Yung mga maliliit na anak ay pinapahubad sa harap ng kamera para kumita. May mga politiko na ginagamit din nila yung katungkulan para manloko sa taong bayan. Ito yung mga pamamaraan ng mga Pariseo na siyang hindi dapat natin tularan. Sa halip, dapat nating gampanan ang ating tungkulin sa pamamagitan ng pagtupad sa ating mga obligasyon bilang mga taong sumusunod sa batas, nagbibigay positibong kontribusyon sa lipunan at nagtatrabaho para sa kabutihan ng lahat. Sa isang lumalawak na komplikadong mundo, ang hamon ay nasa pananatili ng mahinahong balanse sa pagitan ng ating pananampalataya sa Diyos at sa ating mga responsibilidad sa lipunan. Ito ay nangangailangan ng matapat na pagpapasya, karunungan at tuloy-tuloy na panalangin upang malaman natin at mabubunyag ang nakatagong mga totoong motibo sa kanilang mga ginagawa. As a followers of Christ, we are called to live out our faith authentically, making decisions that reflect our love for God and our commitment to building a just and compassionate city of God.
magpagnilay-nilay tayo sa mga araliso sa Ebanghelyo ni Mateo at tingnan ang ating sariling buhay. Kinikilala ba natin ang Diyos bilang pinagmulan at otoridad ng ating buhay? Ipinagkakaloob ba natin sa Diyos ang ating pag-ibig, pagsamba, at pagsunod sa Kanya sa ibabaw ng lahat ng mga bagay? O baka nagiging Diyos na ninyo kung anuman ang kayamanan meron kayo? O baka nagiging Diyos na kayo sa inyong sarili? Because sometimes we become diktador sa Panginoon. Lord, ito ang gusto ko. Lord, ito ang ibigay mo. Tapos, hindi na tayo nagsisimba kung hindi ibigay ng Panginoon. Aktibo bang nakikilahok ba tayo sa lipunan ng may sense of responsibility and integrity? Magsikap tayong mabuhay na may pagkakasundo sa Diyos at sa lipunan, sa ating paglalakbay sa mga komplikasyon ng buhay. Hanapin natin ang patnubay ng Diyos, sumailalim sa Kanyang kalooban, at gumawa tayo ng isang mundo na nagsasailalim ng Kanyang pag-ibig, katarungan, para sa huli masasabi natin, Lord, my heart is restless until it rests in you. Amen.